kakayanan na gumawa ng mabuti kung wala akong pananampalataya. Okay, so dako tayo mga kapatid sa first cross ng ating affirmative. Brother Rafael ng MCGI, your time starts now. Kapatid, ito ang una kong tanong sa'yo. At na bang sumagot? Yes naman. Sabi mo kanina, pinaniwalaan mo ba na walang naligtas gumawa ng mabuti? Tayo. Sabi mo, walang naligtas ang gumawa ng mabuti. Tama ba yun? Walang naligtas? Walang talata. Walang naligtas na gumawa ng mabuti. May babasahin akong talata. Tatanungin kita dito kung sino ang tama, ikaw o ang sinasabi ng talata. 1:5:29. At magsisilabas ang nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Tatakit pa, yung gumawa ba ng mabuti, napunta ba sa point? Yes or no? Yung yes. Yes. Salamat. Yung paggawa ng mabuti. Explain mo na. Yung pag-isampalataya kay Kristo, napakabuting gawa nun. Di ba? Napakabuting gawa nung sumampalataya kay Kristo. Kaya napakabuti. Gawin mo ngayon sumampalataya kay Kristo. Napakabuting gawain yan. Itong sunod kong tanong sa iyo, sabi mo, hindi kailangan ng mabuting gawa para maligtas. Yung pagsampalataya kay Kristo, gawang mabuti ba yon? At maliligtas ka doon? Yes or no? Katigot ka. Napakagandang gawa yan. Napakagandang gawa yan. At yan ay sigurado kung ginagawa ko, hindi mo ginagawa. Sapagkat ikaw hindi pa ligtas eh. O, di ba? Sabi mo, hindi ka pa ligtas. O ako, ginawa ko yun. Ligtas ako, yun ang mabuti. Yung ginagawa mong hindi mabuti. Di ba? Next question. Next question. So, tinatalikuran mo na yung sinabi mo kanina. Nasabi mo, pinangangalandakan mo na walang naligtas sa gawang mabuti. Wala kang napatunayan. Yung sinasabi sa 5:29 ng 1. Merong naligtas sa gawang mabuti. So, tinatanggap mo na kinakain mo na yung una mong sinabi. Yes or no? Categorical. Yes! Ang pinakamabuting gawa. Sumampalataya. Walang problema doon. Walang problema doon. Ang gumawa ng sumampalataya, so napakabuting gawa noon. At yun ang hindi mo ginagawa. Di ba? Ang sumampalataya kay Kristo, napakabuting gawa. Hindi mo ginagawa yun sapagkat hindi ka paligtas. Di ba? Gawin mo yun. Ikaw lang ang dapat gawin mo yun. Next question. So, salamat kapatid at tinanggap mo na yung una mong sinabi ay kinain mo rin. Kasi sinabi mo kanina na walang ligtas sa gawang mabuti. Ngayon, kinontra mo na dahil may nagawa ng mabuti. Ngayon, sunod kong tanong sa'yo, yung pananampalataya ba kay Kristo, utos ba yun o hindi? Yes o no? Categorical. Utos yun. Utos ni Kristo, pero hindi utos ni Moises. Oh. At yun ang hindi mo sinusunod. If you love me, keep my commandments. Una-una, MCGI ka. Oh. Diba? Wala sinabi si Kristo na manay pa si MCGI. Ang sinabi ni Kristo, you must be born again. Born again ako. Assemblies of God ako. Born again ako. Sinunod ko ang utos ni Kristo. Ikaw hindi mo sinunod. So sundin mo, mag-born again ka. You must be born again. Next question. Kapatid, so sabi mo kasi kanina, hindi kailangan ang gawa, sumampalataya ka lamang. Eh ngayon, yung palang paggawa, yung palang utos na pananampalataya kay Kristo, may ginagawa pala yon. So, ang uli na inaamin mo na kinakain, sinabi mo kanina na hindi na kailangan ng gawa. Yes or no? Yes. Kasi ang sinasabi mo kasi gawa. Salamat. Wait lang. Nakapag-aral ka ba o hindi? Sige. Di ba rin sa salita pa ako? Sumasagot pa ako, bumabara ka eh. Para kasi Elisoriano eh. Ito, pakinggan mo. Yung sinasabi mo kasi na gawa, pinupunto mo kanina, yung Santiago 2. Kautosan yun ni Moises eh. Eh yung kautosan na sinasabi mo ngayon, kautosan ni Kristo. Kung utos ni Kristo, susunod ako. Sumampalataya. Oh. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi mo ginagawa yun. Ginawa ko. Next question. So pinapanigan mo na ngayon yung tindig ko na merong naligtas sa pananampalataya at pagtupad sa kautosan ni Kristo. So, tinitindigan mo na ngayon, tinatanggap mo na yung tinitindig ko ngayon. Yes or no? Categorical. Tinatanggap ko daw. Pag-ulit. Medyo malabo. Ang tanong ko,
yung tema ko na pinatutunayan na merong naligtas sa pananampalataya kay Kristo, pagtupad sa kanyang kautusan, tinatanggap mo na ngayon. Yes or no? Categorical. Yes, tinatanggap ko na huwag kang bastos, huwag kang muna sumabay. Pag ikaw nang sasalita, hindi ako sumasabay, kaya huwag kang bastos, ha? Makikita sa ating gawa kung sino ang gumagawa ng mabuti. Eh, yung gawa mo hindi mabuti. Kaya sa salita mo, sumasabay ka eh. Para ka namang hindi nakapag-aaral, okay? Makinig ka. Kung ang pinupunto mong utos ay utos ni Kristo, agree ako. Kaso nga lang sa latag mo kanina, ang nilalatag mo kasi, utos ni Kristo. Oh, next question. Next question. Saan mo mababasa sa Santiago 2:24 na yun ay kautusan ni Moises? Letra por letra. Basa. Okay. Paano kung may mabasa ko na yun, ikaw utos ni Moises? Ano gagawin mo? Ay mo nakautos si Santiago. Basahin mo. Sa Santiago 2. Oh, basahin mo na ano yan. Sumagot lang, tapos... Kasi sa Santiago 2, okay, proceed bro. okay, sa Santiago 2 kasi, sinasabi mo na huwag kang magnanakaw. Pangilang utos yung pagnanakaw. Huwag kang magnanakaw, ngunit nangnanakaw ka. Huwag kang mangangalunya, ngunit nangangalunya ka. Ano yung utos yun? Kay Kristo? Santiago 2. Next question. Diba? Sunod kong tanong sa si Santiago ito kay Bro, napuputol ka bro? Bro Rafael? Sunod kong tanong, hello, ba't narinig niyo ako bro? Yan. Sige bro. Ulit. Si Santiago ba alipin ito ni Moises o alipin ni Kristo? Si Santiago, alipin ni Kristo. Pero ipinapangaral niya dyan na hindi ka talaga maliligtas sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Kaya nga sinasabi dyan, sumampalataya ka. At dahil ligtas ka na, kailangan makita sa pamumuhay.